Mahina ako sa paghahanap ng trabaho dahil lahat ng pinagtanungan ko hindi tumatanggap. Napakahirap pala ang humanap ng trabaho kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Laging diploma sa kolehiyo ang kanilang hanap at dahil wala akong maipakita ay hindi ako natatanggap. Nakakapagod ngunit hindi ako dapat sumuko dahil para ito sa amin ng ate. Malapit na ang pagtatapos ng hapon ay wala pa rin akong napapasukan. Wala akong kain dahil ubos na ang bariyang nasa aking bulsa at naglalakad lamang ako dahil wala din akong pambayad sa kahit na anong sasakyan. Ngayon alam ko na kung bakit tutol si Sister Monica sa aking pag-alis sa kumbento dahil lagi niyang sinasabi sa akin na napakahirap ng buhay sa labas at napakahirap makasurvive sa totoong hamon ng buhay. Napatigil ako sa paglalakad na makakita ko ng pamilyar na bulto ng isang lalaki. Nasa isang restaurant ito nakita ang loob dahil sa salaming dingding nito. Nakatulala lamang ako sa lalaki may kasamang babae at masayang nakikipag-usap doon. Kumakain sila habang magkadikit na parang wala ng spasyo at ang kanyang kamay inakahaplos sa lantad na bewang ng kanyang kasama. Napadako ang aking tingin sa babaeng kanyang kasama at mapait na napangiti dahil alam kong ang totoo ay ganito mga babae ang tipo niya. Yung kunting tela lamang ang tumatakip sa mga masaselang bahagi ng katawan. Iyong lantad ang dibdib na halos ang umbok lamang nito ang tinatakpan. Si Mr. Vipt. Paano siya makakahanap ng babaeng karapat-dapat na magsilang ng kanyang anak kung ganito ang kanyang gawi? Wala ka namang karapatang manghusga ng tao. Tugon ko sa aking sarili. Ipinilig ko ang aking ulo at muling nagsimula sa paglalakad. Tapos na itong araw para sa paghahanap ko ng trabaho kaya't pabalik na ako sa ospital. Kakamustahin ko alagay ni Ate Tanya at susubukan ko ulit na pilitin siyang magpa-opera. Gabi na nang makarating ako sa ospital at hindi pa man ako nakakapasok sa silid ni Ate Tanya ay sinalubong na ako ni Julio. Hinila niya ako patungo sa hardin ng lugar at pinaupo sa isa sa mga kahoy na upuan doon. Naku Eunice, may masama akong balita. May pangamba sa kanyang mga mata kaya agad na nabuhay ang aking kaba. Ha? Ano po nangyari kay Ate Tanya? Kumusta siya? Halos hindi ako mapirmi sa kinaupan ko. Pinigilan niya ako sa braso nang akma akong tatakbo papasok. Hindi ito tungkol sa Ate Tanya mo. Well, parang, pero hindi yun ang talagang punto ng problema. Ramdam ko ang pamamawis ng kanyang mga palad. Ano po? Kahit na hindi iyon tungkol kay Ate Tanya ay hindi pa rin nawala ang aking kaba dahil sa reaksyon ng kanyang mukha. Nag-iwas siya ng tingin at binitawan ako. Kasi yung pera na pampaopera ni Tanya, hindi ba't inilagay muna natin sa bangko upang maging handa sa araw na papayag siyang magpa-opera? Opo, hanggat hindi siya pumapayag na magpa-opera, hindi natin gagalawin ang perang iyon. Kakayod po ako para sa ibang gastusin para hindi iyon magalaw. Mas mahalaga po ang nakahandang pera para sa kanya. Tugon ko. Naluluha siyang muling tumingin sa akin. Tumawag sa akin kanina ang bangko para ibalitang na-bankrupt sila at humaharap ngayon sa malaking kaso dahil sa pagtalbog ng mga tseke. Ano po? Nanginginig akong napaupo dahil sa pangihina. Nasapo ko ang aking muka at napasabunod sa aking buhok dahil hindi ko na talaga alam ang gagawin. I'm sorry Eunice. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadyang magkaganito. Napaluha ako sa sobrang pangihina. Ano na pong gagawin ko ngayon? Maghuhubad na naman po ba ulit ako at magsasayaw sa harap ng mga kalalakihan? Para magkapera? Napahagulol ako dahil sa labis-labis na problemang aming kinakaharap ngayon. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Niyakap niya ako ng mas mahigpit kaya mas lalo akong napaiyak. Nakakapanlumong isipin na ang perang halos katawan ko ang naging kapalit ay naglaho lamang na parang bula. Hindi ko iyon pinagalaw dahil hinihintay ko ang pagpayag ni Ate Tanya na magpa-opera at kapag dumating ang pagkakataon na iyon ay may nakahanda kaming pera. Pero ngayon wala na. Wala na lahat. Wala akong mapasukan trabaho, walang pangkain at walang matutulugan. Hindi ko na alam. Hindi ko na po alam ang dapat na gawin. Wala na akong ibang paraan para kumita ulit ng ganoong kalaking pera. Napapaluha ako kapag naiisip ko kung paano ulit lilikom ng 2 milyon sa lalong madaling panahon. Hindi pa kasama ang ibang mga gastusin. Hahanap tayo ng ibang paraan. Matatapos din ang problemang ito. Anya, humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya at pinunasan ang aking mga luha. Alam ko na mamagana ang aking mga mata ngunit hindi ko yun alintana. Kayo po munang bahala kay Ate Tanya.
Ako na pong gagawa ng paraan basta't siguraduhin niyo pong maayos ang kanyang kalagayan. Kahit man lang pong uminom siya ng kanyang mga gamot sa tamang oras. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot at nagmamadali akong umalis. Tumakbo ako ng tumakbo kahit na nangihinat nangangatog ang aking mga tuhod, ngunit kailangan kong magtiis. Pinipilit kong hindi pumatak ang aking mga luha. Hapong-hapo na ako dahil sa hingal ng pagtakbo pero hindi ako tumigil. Hindi dapat ako tumigil. Ipinagdadasal ko na lamang na sana nandun pa siya. Sana hindi pa siya nakakaalis dahil wala na akong ibang malalapitan kundi siya. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang aking natakbo, ngunit nagpatuloy ako hanggang sa marating ko ang lugar. Napahawak ako sa aking mga tuhod dahil sa hingal. Naninikip ang aking dibdib sa kakulangan sa hangin. Huminga ako ng huminga. Nagpalingalinga ako sa paligid upang hanapin siya, ngunit wala akong nakita. Wala na sila sa kanilang kinauupan kanina. Kayo na pong bahala sa akin, Lord. Usal ko. Ito po ba ang plano niyo para sa akin? Naitanong ko sa sobrang panlulung mo. Nangihina ako dahil hindi biro sa akin ang mga pangyayari sa araw na to. Pinunasan ko ang aking mga luha at pawis. Bagsak ang mga balikat na naglakad ako paalis. Kayo na lang po, Lord, ang pag-asa ko upang malutas ang aking mga problema. Anong ginagawa mo dito? Nalak ang aking mga mata dahil sa pamilyar na boses. Agad ako lumingon at halos mapatalon ako sa tuwa na makita sa Mr. Fifth na nakasandal sa kanyang sasakyan nakaparada sa gilid ng daan, hindi kalayuan sa aking nilalakaran. Naiiyak ako na patakbo palapit sa kanya at sa aking galak ay bigla ko siyang niyakap ng mahigpit. Maraming salamat at nandito kayo. Wika ko. Naramdaman ko ang pagganti niya ng yakap at paghaplos niya sa aking buhok. Anong problema? Tulungan niyo po ako. Kailangan ko po kayo. Nasambit ko. Rinig ko ang bahagya niyang pagtawa, lalo't dinig na dinig ko iyon dahil ang aking tenga ay nakasandig malapit sa kanyang leeg. Amoy araw ka, kaya bago natin pag-usapan yung tulong na gusto mo, paglinis ka muna ng katawan. At giniya niya ako papasok sa kanyang sasakyan. Siguro sa labis na pagod ay wala ko naging pagtutol at wala akong ibang naramdaman kundi ang kaginhawaan na sa wakas ay maaari niya akong matulungan sa aking problema. Pagkasandig ko sa upuan ng kanyang sasakyan ay agad ako nakatulog. Pagod na pagod ako. Nagising lamang ako na maramdaman kong pagtapik sa aking pisngi. Nandito na tayo. Sa loob ka na matulog. Pinagbuksan niya ako ng pinto kaya mabilis ako nakababa. Madilim na ang buong paligid kaya hindi ko gaanong nakita kung nasaan kami lugar. Wala akong pangamba sapagkat tila nakikisama si Fifth sa aking nararamdaman ngayon. Pumasok kami sa malaking bahay. Hindi ito ang mansyon ng kanilang pamilya at hindi rin ito ang silid na pinuntahan namin kahapon. Siguro'y sarili niya itong bahay. Hindi na ako nagtaka sa pagiging magaran ng lahat dahil alam ko kung gaano sila kayaman o higit pa sa aking inaakala. Nakasunod lamang ako sa kanya habang papasok kami sa kabahayan. Ang kanyang suot ay tila pambahay lamang ngunit napakabagay sa kanya noon. Para sa akin ay marunong siyang magdala ng damit na kanyang isinusuot. Hindi tulad ko na kahit pang alis ay nagmumukha akong nakapambahay. Manang, pakilinisan niyo po siya. Tugon niya sa matandang lumabas mula sa kung saan. Tumingin ito sa akin na nakangiti kaya nahihiyaman ay gumanti rin ako ng ngiti. Habat napakaganda naman ng batang ere. Halika't lilinisan kita para mas lalo kang gumanda. Wala akong nagawa kundi ang sumunod habang nililingon ko sa Mr. Fifth na paakyat sa pangalawang palapag ng kanyang bahay. Dahil sa kawalan ng ganang gumalaw ay hinayaan ko si Manang sa kung anong gagawin niya. Wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi ang magpahinga upang pansamantalang makalimot sa aking mga problema. Pagkatapos nalinisan at pagsuotin ng panibagong mga damit ay pinakain niya din ako na hindi ko tinanggihan dahil gutom na rin talaga ako. Nagbabaka sakaling kapag kumain ako ay babalik ang aking lakas. Isa pa'y kailangan kong alagaan ang aking sarili dahil hindi ako maaaring magkasakit. Ayos ka na ba? Natigil ako sa pagmamasid sa paligid dahil sa paglapit ni Mr. Fifth. Nandito kami ngayon sa sala. Umayos ako ng upo at tumango. Maraming salamat po Mr. Fifth at pasensya na rin po sa abala. Yumuko ako dahil ngayon ramdam ko na ang hiya dahil kaharap ko na siya. Wala akong panahon sa pagiging mahiyain mo at mga pasensya na iyan. Kaya huwag kang yumuko. Anya. Nagtaas ako ng tingin at sinalubong ang kanyang mga mata. Alam mo naman ang kapalit sa paglapit mo sa akin, di ba? Do I need to elaborate? Umiling ako.
Hindi na po kailangan dahil alam ko po kung bakit ako lumapit sa inyo. Pati na rin po kung ano ang magiging kapalit noon. So, tinatanggap mong offer ko? Tumaas ang kanyang kilay habang nakangisi. Opo, ngunit kahit po alam kong malaki ang aking makukuha sa offer niyo, ganun rin naman po kayo ay gusto ko pong sumang-ayon din kayo sa mga kondisyon ko. Kahit na nanginginig ang mga kamay at tuhod ay pilit kong tinatapangan ang aking muka. Hindi ito ang oras upang maging mahina ako at maging kaawa-awa. Dapat kong panindigan lahat ng lumalabas sa aking bibig. Sure, I'll listen. Sumandal siya sa kanyang kinauupan at pinagsalikop ang mga palad. Kitang-kita ng aking mga mata ang mahahaba at malilinis niyang mga daliri. Kita rin ang mga ugat sa likod ng kanyang palad pataas sa kanyang braso. Humugot ako ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Sa kasamaang palad po ay na-bankrupt ang bangko kung saan namin idineposito ang pera na ibinayad niyo po sa amin sa naging utang ko. Simula ko na ikinatango niya. Okay, I'll sue them. Napalunok ako. Wala pong kasiguraduhan na may babalik ng bangko ang perang iyon. Kaya po gusto ko pong humiling na kapag dumating ang araw na pumayag ang kapatid ko sa operasyon niya, ay kayo po ang agad na sasagot sa gastos. Mariin kong kinagat ang aking mga labi at mariing napapikit dahil alam kong mali ang mga salitang lumalabas sa aking bibig. Hindi ako ito, ngunit kailangan ko sikmurain para sa kapakanan ng aking atatan niya. Sure. Nalaki ang mga mata ko at banghang napatingin sa kanya dahil sa agaran niyang sagot. Hindi lang ako saksakan ng kagupuhan. Mayaman din ako, kaya kung perang usapan ay wala kang dapat na ipag-alala. Napakurap-kurap ako at napangawi dahil para sa akin, ang aking ginagawa ay gawain ng mga taong mapagsamantala. Ngunit para sa kanya ay wala lang iyon. Tulad din po ng kondisyon niyo, ay kayo po sasagot sa lahat ng kailangan. Alam ko na yun. Basta tungkol sa pera, don't hesitate to ask me. So wala ka na bang ibang kondisyon na hindi konektado sa pera? Pagpuputol niya sa akin mga sinasabi. Napasimangot ako dahil sa kanyang inaasta. Hindi tama ang pumutol ng mga sinasabi ng taong nagsasalita. Biglang pumasok sa aking isipan na nakita ko kanina sa restaurant. Isa pa po. Hanggat po gusto niyong ako magdadala na magiging anak niyo, ay bawal po kayo mambababae. Siya naman ang nalaki ang mga mata at hindi makapaniwala ang mga tingin sa akin. Langya, paano sex life ko? Sasagutin mo ba? Agad na nag-init ang magkabila ko mga pisngi kaya nag-iwas ako ng tingin. Hindi lang po surrogate mother ang gagampanan ko kundi pagiging mabuting ina. Hanggat hindi pa po lumalabas ang sanggol sa akin sa napupunan. Tinaasan niya ako ng kilay ngunit ipinagsawalang bahala ko yun. At parte po iyon ng pagiging mabuting ina na hindi hahayaan ng ama ng bata na makipagtalik sa kung kani-kanino. Kung kayo po gusto niyo ang karapat-dapat na ina na magdadala ng sanggol, ay gusto ko rin po ng karapat-dapat na ama para sa kanya. Pareho kaming natigilan sa mga sinabi ko ngunit ilang sandali lamang ay tumangu-tango siya na tila sang-ayon. Susundin ko yun kapag nakapagpa-check up na tayo at naging compatible ang mga cells natin. Anya na seryosong tumingin sa akin. We will do the test as soon as possible pero tulad ng napag-usapan kahapon ay hindi pa ngayon ang pagpa-plant ng cells sa uterus mo. Tumango ako. Ilang sandali lang ay napasimangot siya at napahilamos sa kanyang muka. Pero hindi ko talaga kaya na walang sex life. Parte na iyon ang buhay ko. Bumalik na naman ang pilyo niyang mga ngisi na ikinakaba ko. Pero may ibang paraan naman. Napalunok ako dahil sa kaba. Kaya kong walang sex life. Basta may papisil lang dyan, kahit konti. At humalakak siya. Mabilis kong tinakpan ang aking mga tenga ngunit dinig ko pa rin ang kanyang mga sinasabi. Ano, deal? At umakto ang kanyang mga kamay na tila may pinipisil. Napapikit ako't umiling. Hindi na po ako magiging surrogate. Mabilis siyang sumeryoso. Biro lang yun. Sige, hindi na ako hihirat ng pisil. Nakahinga ako dahil doon. Mahabag po kayo sa inyong mga sinasabi. Parte rin po ng pagiging mabuting ama ang kalinisan ng bibig. Kaya po, uminom na po kayo ng holy water upang mabanlawan ang bastos niyong bibig. Pumailan lang sa buong bahay ang napakalakas niyang tawa. Nanggigigil ako kaya isang kurot lang. Isang pisil lang, talaga. Napatili ako nang bigla niyang kurutin ang aking dibdib sa mismong umbok nito. Halos lumuwang aking mga mata dahil sa bilis ng pangyayari. Ramdam ko tila apoy sa pag-iinit ng aking buong katawan. Bakit niyo po ginawa yun? Halos itago ko ang aking sarili sa likod ng sofang aking kinaupan dahil sa hiya.
Tumatawa pa rin siya ng malakas at halos humandusay na sa sahig. Pasensya na, sinadya ko talaga yun. At muli siyang humalakhak. Pakurot na ulit. At akmang gagawin na naman niya iyon, ngunit tuluyan ko nang itinago ang aking sarili sa likod ng sofa. Napadasal ako dahil sa kanyang kapangahasan. Diyos ko, kumusta naman kaya mga susunod na mga araw na kasama ko siya? Baka po ang kapangahasan niya ang aking maging kamatayan. Dahil ko lamang po itanong, kung may balak po kayo na tulungan ako? Sabi ko habang dala mga gamit ko papasok sa kanyang malaking bahay. Kasama sa aming kasunduan ng pagbibigay niya sa akin ng matutuluyan sa oras na naging compatible ang aming mga cells. Ngunit hindi ko naman alam na hindi lamang siya hambog at bastos ang bibig, kung hindi rin siya maginoo. Ikaw naman patitirahin ko dito, gagawin mo pa akong kargador? Tugon niya at tuloy-tuloy na humakbang papasok sa kanyang bahay matapos iparada ang kanyang sasakyan. Galing kami sa dating bahay namin noon bago mamatay ang aking ina upang kunin ang mga kakarampot kong gamit. Nais ko mang mamalagi doon na hindi na pwede sapagkat ibinenta na ang lupa noon upang ipagamot noon kay mama. Kaya nandito ako at matyagang pakisamahan ng isang tulad ni Mr. Phip. Hindi niya talaga ako tutulungan. Naibulong ko at muling hinilang isang kartong naglalaman ng mga luma kong damit. May kalakihan iyon kaya't hindi ko kayang buhatin. Naku iya, tulungan na kita. Natigilan ako dahil sa paglapit ni Manang Dory. Yun na nag-iisang kasambahay ni Mr. Phip. Tito at may katandaan na. Hala, Manang, wag na po. Kaya ko po ito. Magpahinga na lamang po kayo. Pigil ko. Diyos ko, ako nga na bata pa ay hindi kinakaya ang bigat. Paano pa kaya siya na may edad na? Malakas pa naman ako iha kaya matutulungan pa kita. Pamimilit niya. Ilang ulit akong umiling. Hindi na po talaga, Manang. Kayang-kaya ko na po ito. Kung gusto niyo po talaga akong tulungan, magba-Bible study po ako mamaya bago matulog. Samahan niyo po ako at manalangin tayo. Nakita ko ang pagkislap ng saya sa kanyang mga mata. Talaga, iha? Aba, hindi ako tatanggi dyan sapagkat na-miss ko na rin ang mag-Bible study. Opo, bawat gabi po ako nagba-Bible study at may Biblia po ako dito. Gusto niyo po bang ibigay ko sa inyong isa? Napangiti ako dahil hindi na nga siya nangulit na tumulong. Muli kong hinila ang karton ngunit napakamot sa aking ulo na makitang may 3 baitang pala na dadaanan bago makarating sa bukana ng pinto. Abay, magmamadali ako mamaya sa paggawa ng mga gawaing bahay upang makapagsimula tayo. Galak niyang tugon. Huwag po kayo mag-alala. Sanay po ako sa mga gawaing bahay kaya tutulong po ako para hindi na kayo mahirapan. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisil iyon. Huwag ka na mag-abala, iha. Nobya ka ng alaga ko kaya hindi ka dapat gumawa ng mga gawaing bahay dahil hindi ka katulong. Natigilan ako at pakurap-kurap na napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung ako'y nabingi lamang o tama ang pagkakarinig ko. Ako po? Nobya ni Mr. Phip? Nauutal kong tanong dahil hindi ko yun alam. Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Oo, yun ang sabi niya sa akin matapos kanyan dahil hindi to kagabi. Ako nga'y labis na natutuwa at sa wakas ay nagdala na siya dito ng babae at may ipinakilala ng nobya. Madalas ko yung sabihin sa kanya dahil kakoy hindi na siya bumabata. Tuwang-tuwa siya habang nagkukwento. Samantalang ako ay hindi alam ang isasagot. Akmang muli kong hihilahin ang karton nang umangat-in sa ere. Napakatagal mo? Wika niya. Napatingin na lamang ako sa bumuhat noon at wala nang nagawa kundi sundan na lamang siya ng tingin papasok. Napatingin ako kay Manang Dory ng ngiti-ngiti at may pangangantsaw ang mga tingin. Hindi ka matitiis nun. Kahit pilyo at kakaiba ang pananalita ng alaga kong iyon, ay may busilak iyong puso. Busilak po ang puso? Kailan pa po? Bakit po hindi ko alam? Natawa siya dahil sa mga lumalabas sa bibig ko. Nahahapo akong umupo sa baitang at pinunasan mga pawis ko. Naku, pagpasensyahan mo na minsan iyang sasing ko sapagkat sunod sa luho kaya may pagkaspold minsan. Mabuti po sa inyo minsan lang. Tumawa na naman siya at tinulungan akong tumayo. Panay ang kanyang kwento habang papasok kami. Pagdating sa sala ay paakyat na sa Mr. Phip sa 2nd floor dala ang karton ng mga gamit ko. Kumunot ang aking noo sa pagtataka kung bakit doon niya dinala iyon. Sandali lang po, Manang, at kakausapin ko lang po saglit sa Mr. Phip. Tumango ito at nagtuloy sa kusina. Humakbang ako patungo sa hindi ko mabilang na baitang nagawa sa antigong kahoy ngunit magara. Natakot pa akong tumapak doon ngunit sa kagustuhang tanungin siya tungkol sa ilang mga bagay ay napilitan ako.
Mabilis ako nakarating sa pangalawang palapag at nagpalingalinga ako sa paligid upang hanapin kung saan siya nagtungo. Nagtuloy ako sa pasilyo kung saan napapadaan ako sa mga silid. Mr. Fit? Tawag ko pagkatapat sa isang bukas na silid. Yun lamang ang tanging bukas kaya sumilip ako doon. Nakita ko ang karton sa loob kaya sigurado ako nandito siya. Mr. Fit? Tawag kong muli ngunit wala akong natanggap na sagot. Nilakhan ko ang pagkakabukas ng pinto at pumasok. Susong malaki! Napatili ako dahil sa malakas na boses na gumulat sa akin nang tuluyan ako makapasok. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako sa likod ng pinto at nakita ko siya doon na nakangisi at nakahalukip-kip. Hindi ko alam kung bakit ngunit sa labis sigurong gulat at hindi ko alam ang gagawin ay malaki ang hakbang na lumapit ako sa kanya at malakas na kinurot ko ang kanyang dibdib. Kahit po sa panggugulat, ay napakabastos po ng bibig niyo. Aray! Aray ang utong ko! Utong ko yung kinukurot mo! Masakit! Paulit-ulit niyang tugon. Diniinan ko lalo ang pagkakakurot dahilan upang mapahiyaw siya. Napakabastos niyo po! Mas bastos ka dahil kinukurot mo utong ko. Kapag ako nakaganta sa'yo, hindi lang kurot sa suso. Anya, mabilis ako napabitaw dahil sa kanyang mga sinasabi at humakbang palabasanan ng silid ngunit hinila niya akong pabalik. Napatili ako dahil sa lakas ng kanyang paghila ay tumama ako sa kanyang matigas na katawan. Hindi ako magkamayaw sa pagpiglas ngunit walang sinabi ang lakas ko sa lakas na meron siya. Lagot ka sa akin ngayon. Matutunaw yung dibdib mo. Bulong niya bago tumawa ng malakas. Malapit sa akin tenga. Huwag po! Naiiyak kong tugon dahil nangangamba ako sa pwede niyang gawin. Heto na, sasamulan ko na. Marin ako napapikit at taimtim na nalangin na hindi niya itutuloy ang kanyang binabalak. Kahit anong piglas ko ay hindi ako makaalis sa pagkakakulong sa kanyang mga bisig. Utong atak! Anya na ikinadiin ang hawak ko sa kanyang mga braso. Kuya talaga, ang hilig mong trip. Napadilat ako at halos pasalamatan lahat ng santong kilala ko dahil sa pagdating ni Mr. Seven. Nakasandal ito sa hamba ng pinto at nakangiti sa gawi ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa pagbitaw sa akin ni Mr. Fifth. Agad akong umayos ng tayo at nakayukong nagpaalam sa kanila. Salamat, Lord. Anong ginagawa mo dito, bunso? Yun ang huling narinig ko bago ako tuluyang makaalis. Tulala ako habang pababa ng hagdan dahil sa kabang hindi pa rin umaalis sa akin dibdib. Labis ako natakot kanina ngunit kahit ganoon ay hindi ko magawang matakot kay Mr. Fifth. Hindi ko rin alam. Napahawak ako sa akin dibdib at ilang ulit iyong pinalo upang tumigil sa pagkabog. Ayos ka lang ba, Iha? Napatingin ako kay Manang Dory na hirap umakyat ng hagdan, dalaan 2 baso ng orange juice at 2 slice ng chocolate cake sa iisang tray. Mabilis ko siyang sinalubong at kinuha ang kanyang dala. Ako na po, Manang. Bakit po kayo umakyat pa? Hinintay niyo na lang po sana ako para ako na ang gumawa nito. Ngumiti siya. Napakabait mong bata. Ayos ka lang ba? Bakit nakahawak ka sa iyong dibdib kanina? Hirap ka ba sa paghinga? May pag-aalala sa kanyang tinig na nagdulot sa akin ng kaginhawaan. Ayos lang po, huwag niyo lang po akong pansinin. Napatingin ako sa tray. Kay Mr. Fifth at Mr. Seven po ba ito? Oo, nakita ko ang pagdating kanina ng bunso ng mga Miller kaya't nagmadali ako sa paghahanda ng kanilang merienda. Akmang aagawin niya sa akin ang tray pero iniiwas ko yun. Ako na po ang bahala magdala nito, Manang. Huwag na po kayong tumuloy sa pag-akyat dahil nahihirapan po kayo. Siya, kung yan ang gusto mo, ay ako'y babalik na lamang sa aking hinahandang hapunan. Inalalayan ko siya sa pagbaba bago ako bumalik paakyat. Naawa ko dahil kahit matanda na siya ay nagtatrabaho pa rin siya at sa laki ba naman itong bahay ay alam ko napakahirap sa kanya ang linisin ito. Kahit kabado ay iniakyat ko ang meriendang para sa magkapatid. Wala naman sigurong masama na gagawin sa akin si Mr. Fifth lalo't nandito ang kanyang kapatid. Ilang hakbang na lamang ang layo ko mula sa pintong inalisan ko kanina nang makarinig ako ng pag-uusap. Nalaman ko sa kaibigan kong doktor na nagtanong ka daw tungkol sa pagiging surrogate mother ng isang babae. Bakit, kuya? Boses iyon ni Mr. Seven at sa tono pa lamang ng kanyang pananalita ay alam kong seryoso ang kanilang usapan. Natigil ako sa paglapit. Alam kong mali ang makinig sa usapan ng ibang tao ngunit hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad. I just asked him how to choose a perfect surrogate mother. Sagot ni Mr. Fifth. Itutuloy mo ang balak mo na kumuha ng surrogate mother? At kaya nandito si Sister Eunice dahil siya ang napili mo? Walang sumagot. Kuya naman,
Maraming agencies na pwede mo lapitan for surrogacy. Bakit siya pa? I just want to. What? Ipagpipilitan mo pa rin kahit hindi pwede? At alam ko na sabi niya rin sa'yo na hindi pwede maging surrogate mother ang babaeng virgin. Dapat nakaranas ng mga anak o magkaanak ng babae upang maging qualified na maging surrogate mother. Pahigpit ng pahigpit ang aking hawak sa tray. Namamanin ako sa isiping hindi ako pwedeng maging surrogate mother. Paano na ang problema ko para sa pagpapagamot ni Ate Tanya? Ang titirahan ko at ang pang-araw-araw namin pangangailangan. Hindi ko alam kung saan kukunin lahat ng iyon. Hindi pa kami nakakapagpa-check up dahil ngayong araw sana gagawin iyon, ngunit sabi ni Mr. Fifth ay mabuting lumipat muna ako dito upang hindi na maging problema kapag tapos na ang process. Alam ko lahat yun. So bakit pa rin siya nandito? Ayaw ba sa akin ni Mr. Seven? At kung alam din ni Mr. Fifth na hindi ako pwede maging surrogate mother, bakit hinayaan niya ako lumipat dito at bakit sa akin niya ini-offer iyon? Kahit ako ay naguguluhan sa mga nangyayari, ngunit hindi dapat ako mag-isip ng negatibo dahil pwede ko naman siyang tanungin. Mamaya kapag tapos ng kanilang pag-uusap, huminga ako ng malalim. Hindi naman nakasagot si Mr. Fifth sa tanong ng kanyang kapatid. Anong plano mo? Don't tell me mahal mo na siya o may gusto ka sa kanya dahil napaka-imposible noon. Spare her from your games, kuya, dahil magmamadre yung tao. Kawawa naman. Bakit kapag nagsasalita si Mr. Seven ay tila mahuhumaling ka dahil sa kabaitan nito? Mahal? Dinig ko ang malakas na tawa ni Mr. Fifth. Hindi ko alam yun. At kung ano man ang plano ko ay akin na yun. Hindi naman ako ganoong kasama para manakit ng kapwa. Siguro'y normal lang ang kirot na nararamdaman ngayon ng aking damdamin dahil totoo namang hindi niya magagawa magmahal at alam na iyon ang lahat sa simula pa lamang. Kaya ipagpapatuloy mo na patirahin siya dito? Hindi ko pa rin alam ang pwedeng maging rason. May rason ba dapat ang pagtulong sa kapwa? Si Mr. Seven naman ang natawa dahil sa tugong iyon ni Mr. Fifth. Kailan ka pa tumulong sa kapwa mo? At kilala kita, kuya. Kapag babae, walang kapwa-kapwa sa'yo. Hindi ko na gustong pakinggan ang kanilang pag-uusap kaya nagpa siya akong tumuloy na sa aking pakay. 3 beses akong kumatok bago buksan ang pintuan. Inihanda ko ang aking masayang ngiti bago pumasok. Ipinaganda po kayo ni Manang Dory ng merienda. Habang naglalakad ako patungo sa mesang kanilang kinaroroonan ay nakasunod ang kanilang mga tingin sa akin. Hindi ko inalis ang ngiti sa aking mga labi. Pagkatapos ilagay ay hindi ko mapigilang mapatingin sa gawin ni Mr. Fifth upang arukin ang kanyang iniisip. Kunot ang kanyang mga noo at seryoso ang tingin. Nginitian ko siya, ganon din si Mr. Seven bago umalis. Hindi ako dapat na mag-isip ng kung ano dahil alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Kung ano man ang pakay niya, kung bakit niya nagawa mag-offer sa akin ng lahat ng mga napag-usapan namin, ay hindi ko dapat na ipangamba dahil ang mahalaga ay maipagamot ko si Ate Tanya. Yun lamang ang importante sa akin ngayon. Ikikimkim ko lamang sa akin sarili lahat ng aking mga narinig at hihintayin ko kung ano ang kapalit ng lahat. Nagtungo ako sa kusina upang tulungan si Manang Dory sa lahat ng kanyang mga gawain. Dahil sa mga narinig ko ay mas lalong hindi dapat ako tumunganga lamang. Dapat akong tumulong sa lahat upang kabayaran sa tulong ni Mr. Fifth. Isa pa'y naaawa ko kay Manang Dory. Nakikita ko ang mama sa kanya. Madilim na ang paligid at marami na akong nagkikislap ang mga bituin sa langit noong nagpa siya akong pumunta sa garden upang magpahangin. Maraming gumugulo sa aking isipan na ayokong pansinin dahil alam kong hindi magdudulot ng mabuti. Minsan ay kailangan lamang ng tao ng katahimikan upang makaramdam ng kapayapaan at kalayaan. Anong ginagawa mo dito? Malamig na ang hangin at mahamog kaya dapat nasa loob ka na. Napalingon ako sa kanya at ngumiti. Nagpatuloy ako sa pagmamasid sa mga bulaklak habang nakaupo sa bakal na upuan na nandirito sa gilid ng hardin. Paano po kung hindi ako match na maging surrogate mother? Tanong ko habang malayo ang tingin. Sa gilid ng aking mga mata ay kita kong may hawak siyang bote ng beer sa kaliwang kamay at sigarilyo sa kabilang kamay. Magmamatch yun. Don't worry. Anya, tumango ako. Kailan po tayo magpapatest? Gusto kong kumprontahin siya at itanong ng direkta ngunit alam kong hindi makabubuti. Hindi pa sa ngayon. Huwag mo munang isipin ang mga bagay na iyon. Mag-focus ka muna sa problema mo. Nagpahain ako ng kaso. Kanina sa bangko pinagdepositahan niyo ng pera. Salamat po. Tanging na yung sagot ko. Kahit anong isip ko sa maaari niya maging rason ay wala akong ni isang ideyang matukoy. Wala naman kasi siyang mapapala sa akin. Wala akong kahit na ano. Nagtitiwala po ako sa inyo. Tugon ko habang nakatingin sa kanyang mga mata.
Nakita ko ang hindi niya mapakaling tingin. Tumalikod na ito at muling pumasok sa kabahayan. Sana lang, hindi ako biguin ng pagtitiwala ko. Tanya's person over voice. Dito lang po muna kayo para maarawan kayo bago ang check-up niyo. Sabi ng nurse na naka-assign para alagaan ako. Tumaas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Malamang, alangan namang umalis ako dito na may sakit ako. Inirapan ko siya at alam kong pagtalikod niya ay ganoon din ang gagawin niya. Napaka-plastic. Sige po. Uso sa akin, mawala ng pake. Sabi ko bago siya tumalikod. Nainis talaga ako sa mga taong walang common sense. Paano naman ako aalis kung pasyente ako dito? And hello, naka-wheelchair ako. Napabuntong hininga ko at nagbasid sa paligid. Napakaraming pasyente ang kasabayan ko na masayang nag-uusap-usap. Napairap ulit ako dahil nagpaplastikan lang naman ang mga iyon. Kapag nakatalikod na sa bawat isa, ay sila din ang nagsisiraan. Toxic people nowadays.